A message from the Foundation for a Better Life. Kayo po ay nanonood ng Kababayan Today na napapanood sa kabuuan ng Southern California at maging sa mga isla ng Hawaii. Kaya naman po tuwing Lunes, nakikibalita po tayo sa ating mga kababayan sa Hawaii. Ngayong hapon, we have Toy Are Jr., past president of Philcom Center, na ilang taon na po maging sa kanyang pagre-retiro ay nagsiservisyo pa rin sa ating komunidad sa Hawaii. Magandang hapon sa iyo, Mr. Toy or Kuya Toy. Magandang hapon din sa inyo. Welcome to Kababayan Today. It's a pleasure. Yes. Si Kuya Toy po ay magsasalita kabilang ng isang panel sa tinatawag na kinabukasan series ng Philcom Center. Ito ay para bigyan ng babala ang ating mga kababayan upang maiwasan ang identity theft at investment scam. Kuya Toy, gaano ba kalaganap ang mga problema na yan dyan sa ating komunidad sa Hawaii? Malaking problema ito. Maski madalang man, kung minsan ang mga scams ay napakalaki at ang buong kabuuan ng savings ng mga nabibiktima ay minsan ay nawawalan lahat. And that can be very tragic, sa mga nabibiktima nito. Yes, do you have examples of, say for example, identity theft? What usually happens there? Okay, ang identity theft ay ganito, no? Ang identity theft can happen na maaring hindi mo alam. You don't have to be a participant in it. Kunwari, yung mga kayo ay nakakatanggap ng mga solicitation na mag-umpisa ng isang credit card, no? Sa credit card, usually nakalagay doon ang pangalan nyo, nakalagay doon ang address nyo, nakalagay na ito ay isang pre-approved application, no? Maaring nakawin ito sa inyong mailbox. At ibang tao ang mag-fill up at lalagyan nila ng isang PO Box number. Gagamitin nila ngayon itong credit card na ito na mamili ng mga mamahaling mga bagay, relos, jewelry, o even pang down payment ng isang kotse o something. At lalaki yung utang nyo sa credit card hanggang sa kayo ay paimbestiga at doon lang malalaman ninyo na may gumagamit ng inyong pangalan at isang credit card na hindi kayo ang nag-apply. Ayan, nakakatakot po pala, Kuya Toy, at hindi lang yan na nagiging scam ngayon. Meron po kayong sinasabing investment scam. Ano naman po ang halimbawa noon? Ang pagkakaiba ng identity theft, investment fraud o investment scam. Sa investment scam, kayo ay isang willing participant. In other words, nagpa-participate kayo. For example, may lalapit sa inyo na kung kayo may 10,000 piso o dolyar na nakalagay lang sa savings account na sa ngayon ay kakaunti ang kinikitang interest, sabihin sa inyo, kung pahihiram nyo sa amin yan, dodoblehin namin ang pera nyo sa loob ng 6 na taon. Okay. 6 na buwan, no? Alright. Maaakit naman kayo dahil ang kinikita ngayon ng interest ng savings account is less than 1/2 of 1%, no? Yes. Maaring pag kayo ay iniisip nilang mas marami kayong pera kaysa sa 10,000, maaring sa katapusan ng 6 na buwan, bayaran nga kayo ng 20,000. Okay. Tapos, aakitin kayo. Magbibigay pa ng gusto nyo ba doble ulit ang pera nyo, imbes na ilabas nyo na ngayon. Alright. Siyempre, dahil sa binayaran kayo, ilalagay nyo uli yung pera nyo sa loob. At baka hindi nyo na makita yung pera nyo after that. Okay. Ano po ang tip nyo para dun sa, very quickly, I know that you're going to be talking about tips sa inyong kinabukasan series sa Philcom Center. But para naman dun sa mga nandito po sa California at hindi makakapunta sa Hawaii, most important tip about identity theft. Paano po natin yan mapipigilan? Pag-ingatan nyo po ang mga impormasyon tungkol sa inyong checking account, social security number, huwag nyo pong kung kani-kanino ibibigay yan, lalo na sa mga taong hindi nyo kilala,
o kinokontak lang kayo by telephone. Okay. Ang karamihan ho ng mga legitimate na nangangailangan yan ay hindi kayo hinihinga ng impormasyon through the telephone. Padadalang kayo ng sulat o they'll pay you a personal visit. Alright. Mas marami pa pong mga tips sa kinabukasan series ng Philcom Center. Kuya, paki-invite po ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira dyan sa Hawaii, na makisama sa inyo sa inyong kinabukasan series. Kung gusto niyo pong malaman ang identity theft at saka investment fraud, meron pong isang panel discussion dito sa Philcom Center sa Martes, September 3. Ito ay sa susunod na linggo, mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi dito sa Filipino Community Center Alright. sa Waipahu. Maraming salamat po, mahalo, at mabuhay po kayo dyan. Maraming salamat din sa inyo. Toy Are Jr. ng Philcom Center sa Hawaii, makisama po sa kanilang kinabukasan series. Meanwhile, when we return on the show, it's time to look for jobs.